sabihin natin bukas matapos ito, meron pa rin po yung epekto sa mga susunod na buwan. So yan po yung pinaghahandaan po natin. Inihayag ng Department of Agriculture o DA na maaaring maramdaman ang mas malaking epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa susunod na quarter o mga buwan ng taon. Sa isinagawang market monitoring sa Hulong Duhat Market sa Malabon kanina, ipiniliwanag ni Assistant Secretary Genevieve Vilicaria Guevara na sa kasalukuyan ay hindi pa gaanong dama ang epekto ng taas presyo sa krudo at gasolina. Anya, ang mga produktong ibinebenta ngayon ay gumamit ng mga farm inputs gaya ng fertilizer at feeds na binili pa noong nakaraang 3 hanggang 4 na buwan. Ngayon, siguro hindi pa natin nararamdaman dahil nga po, ang ginamit ng mga inputs niyan, mga 3 months, 4 months ago pa. So, hindi pa ramdam niya nung pagtaas ng gasolina at saka ng crudo. Pero pagdating po siguro nitong mga susunod na mga quarters po, makikita na po natin ang pag-translate niyan. Ang nagbebenta ng mga basic commodities tulad ng karne, bigas at gulay, aminadong wala silang magagawa kundi magtaas sapagkat ang kanilang supplier ay nagtaas na rin. Twice a week kung magtaas yung farm, twice a week din naman magtaas ang gasoline station. So wala kami magawa kung hindi tataas din namin. Ang patong dyan, mga 5 piso. Ganun lang naman. Hindi naman tayo po pwede magtubo ng malaki. Kawawa naman ang mga consumer Kawawa mga tao. Magandang araw mga kasangbahay, nandito tayo ngayon sa Hulong Duhat Public Market dito sa Malabon. Alam nyo, bagamat hindi naman gaanong malaki yung epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa presyo ng gulay, pero kahit papaano tumaas pa rin. Sabi kanina nung may-ari, ito dong okra, nabibenta nila isang tali, 5 piso lang to, pero sa ngayon, 10 piso na po ito. Ito namang pipino, nung hindi pa mataas yung ating presyo ng petrolyo, nasa 80 lang to per kilo. Pero sa ngayon, naglalaro na po yan ng 100 hanggang 110. So medyo mataas na rin. Yung gulay ngayon, di naman masyadong apektado sa krudo kasi maliit lang naman yung pagtaas. Mga 5 piso, 10 piso. Kumpara rin sa mga, pag may okasyon, talagang mataas ang gulay. Ayon sa DA, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay direktang makakaapekto sa pag-angkat ng mga produkto mula sa mga probinsya. Pinapayuhan ng DA ang mga mamimili na maging matipid at tangkilikin ang mga lokal na gulay dahil nananatiling stable at mababa ang presyo ng mga ito kumpara sa karne. Bukas din ang kagawaran sa mga sumbong laban sa mga mapagsamantalang tindera na lumalabis sa itinakdang presyo sa gitna ng nararanasang krisis. Bilang tugon, magbibigay ng fertilizer at feeds para sa mga magsasaka na pinaka-vulnerable sa pagtaas ng presyo, lalo na't inaasahang mas mararamdaman ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Magpapadala rin sila ng mga truck para makatulong sa logistics at mapababa ang gasto sa transportasyon, partikular na ang mga galing sa Cordillera Administrative Region. May epekto nga po yung hindi lang pati sa logistics, pati po sa mga feeds, pati po sa fertilizer. So yun po yung unang-unang ginagawa po ng DA ngayon ay magbigay po ng karampatang subsidiya pagdating po dito sa mga nakikita nating very vulnerable farm inputs. Patuloy na babantayan ang mga palengke upang masiguro na walang pang-aabuso sa presyo at hinikayat ang publiko na isumbong sa DA ang mga lumalabag sa itinakdang SRP. Pinapaalalahanan din ang mga mamimili na maging matipid at bilhin lamang ang sapat na pangangailangan habang kinakaharap ang kasalukuyang krisis. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.